Dito ka. Dito ka. Kaya paari yan ano dyan. Dito ka. Kakamisa ko. Baka marinig ng kapitbahay, magpuntahan mo. Ba't di pa nalalaman ako? Sabi ni Papa, kisaya mo yan. Ay, yung mic, yung mic. Ilang hapon po sa bawat isa. Okay, so salamat sa Panginoon na po upang tayo ay magkaroon ng ganitong celebration. Okay, so salamat sa Panginoon for being part of the family. Okay, lalo kitang pamilya na ito. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa inyo sa long travel. Okay. Yan. So kami ay travelers din palagi. So alam namin ang ang pagod, init. Okay, ang nagdadaan sa pagbiyahe. Last time lang ay Thursday to Saturday na sa Manila kami. Okay, at meron kaming nasikaso. Mainit dito, palinsangan, pero kakaibang init doon. So sa kabila. Okay. So salamat sa Panginoon po. Okay, that we will have this kind of program. Salamat kay Rhea, kay Ronald, po. Okay, at sa panahon, okay na kasama namin si Baby Aldrin. Ito palayas na ulit. Matagal na ulit ang balik. Banda-banda dyan, ay baka habulin na pag bumalik. Anyway, salamat sa Panginoon. No. Okay, so ngayong hapon, po, ay ating pag-aaralan, okay, ayon sa biblical na konsepto, po ang ating pagdiriwang ngayong hapon. No, so basically, okay, ang tawag dito, okay, ay una ay birthday celebration, po. Okay, at ang pangalawa, okay, ay ang child dedication o ang dedication, po. Okay, kung saan, okay, ay kung ating titingnan at pag-aaralan, okay, pagdating sa mga ganitong gawain at programa, okay, ay we will always find abang-abagin na ito in a biblical way and a biblical manner. Po. So hindi ko alam kung alam natin lahat o nakatin tayo ng mga celebration ng merong child dedication. Po. Okay, sino dito ang nakatin ng child dedication? Since there are some churches that they have practiced or they do practice child dedication. Po. Sino pong naka-attend na? Okay, so wala pa. Kayo pastor, nakatasang naman Okay, yan. So, ang child dedication, okay, ay hindi natin matatagpuan sa Biblia. Po. Okay, and even, okay, ang christening. Okay, sapagkat kung titingnan natin, in 14th century, okay, ginamit una yung christening. Ang ibig sabihin niya, it is a child or infant baptism. Po, na kung saan, ang infant baptism, it is a, anong tawag doon? A Catholic belief or a pagan belief. Po. But we could find in the Bible, in 1 Samuel chapter 1, ang ginamit na terminology is an offering. Okay? Yan. Pag sinabing offering in the Old Testament, kalimitan, lalo git pagdating sa Levitical eras, okay, ito ay madugo. Kasi pag sinabing offering, okay, ay paghahandog. Okay, yan. So, katulad nila, maghahandog sila ng offering sa Panginoon. Okay? So, gagawin nila, kukuha sila ng hayop, kukuha sila ng tupa, kukuha sila ng baka. Pag mahirap ay bato-bato, kalapati. Okay, pagkatapos, yun ay kanila kakatayin. Kukunin nila yung best part, yung dugo ay ilalagay dun sa apoy, at saka yung mga taba, at yun ay parang gagawing hinahusok
at yun ay mabangong handog sa Panginoon, which is a sabi diyan, sweet savor sa harapan ng Panginoon. No, kaya hindi ko alam kung bakit doon galing yung barbecue. No, kaya pagka nakaamoy ka ng barbecue, hinihiyaw na karne, ay talaga napakasarap. No, nakagutom. No? So that was the practice in the Old Testament in giving the offering. No? At meron marami klase ng offering. Nowadays, though in the New Testament era, ang tawag na doon ay ang ginagawa na, no, sabi ni Apostol Pablo is ang ating buhay, ang ating sarili ay ating gawing handog para sa Panginoon. Ano po? So, in the context naman, ano po, na ating gagawin ngayong hapon, okay, ito ay pag-aaralan natin at maraming bagay tayong titingnan sa maiksing panahon, no, kung papaano at sino, papaano, anong ibig sabihin, anong ibig anong kahulugan, gaano kahalaga ang ginawa ng isang babae, ng isang magulang, na kung saan yung kanyang anak, okay, ay kanyang hiningi sa Panginoon at ito ay i-dedicate niya sa Panginoon in a very special way. Ano po? Okay, yan. So, meron ako babasahin isang chapter ito. Okay, ito ay sa Aklat ng Unang Samuel. Okay, so pakinggan natin maigi ang story. So, dito natin kukunin yung mga principles kapag mag-isa pa gagawin natin yung hapon. Okay, may isang ang lalaki na taga Ramataim Sophim sa lupain maburol ng Ephraim. At ang pangalan niya ay Elkanah, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Tohu, na anak ni Sop, na Ephraimita. Okay, Ephraimites. At siya ay may dalawang asawa. Okay, matindi, boy, ano. In the Old Testament, pinapahintulutan ng Panginoon ang dalawang asawa. No? Sa panahon natin ngayon, that is a polygamy. Ano po, for the furtherance o para dumami, mabilis na dumami ang lahi. No, bilang katuparan ng pangako ng Panginoon, marami ang lahi. Sa panahon natin ngayon, pag dalawang asawa mo, makukulong ko na. Sapagkat yan ay bawal na. Monogamy na ang ating kalakaran sa ating government. Ano po, pagka polygamy ko, marami ka ng kaso niyan. Pwede na mangyayari. So, ang pangalan ng isa ay Ana, at ang pangalan ng isa si Penina. Si Penina ay may mga anak, ngunit si Ana ay walang anak. At ang lalaking ito ay maahon taon-taon mula sa kanyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon. Upang Panginoon ng mga hukbo ng Silo. At ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni and Phinehas, na mga saserdote sa Panginoon ay naandoon. Okay, so ibig sabihin sila ay nasa church. Pupunta sila ng church, okay, sila ay naghahandog. Pagka dumarating ang araw na si Elkanah ay naghahain, ay kaniyang binibigyan ng mga bahagi si Penina na kanyang asawa at ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Okay, so si Penina ay may mga anak, madami. Ngunit si Ana ay wala. Okay, kahit isa. Yan. Ngunit si Ana ay binibigyan niya ng iba yung bahagi sapagkat minamahal niya si Ana, bagaman sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. So, tingnan natin yung katotohanan na yun. Okay? Sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Ibig sabihin siya ay baog. Wala anak. Yung isa naman, okay, ay very fruitful. Maraming anak. Yan. At inumungkahi siyang mainam ng kanyang kaagaw upang yamutin siya sapagkat sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Okay, kinuputsa siya. Okay, nilalait. Yan. At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ng isa kaya't siya ay umiiyak at hindi kumakain. So, si Hana, siya ay very distressed. Okay, naandun yung kanyang di na siya makakain. Okay, siya ay dapat hindi na kanya pinagdadaanan. Ano po? Sinabi ni Elkanah sa kanyang asawa sa kanya, Ana, bakit ka umiiyak? At bakit hindi ka kumakain? At bakit nagdadalamhati ang iyong puso? Hindi ba ako mabuti sa iyo kaysa 10 anak? Okay, sabay bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo. At pagkatapos ay makainom, ngayon si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan
sasipin ng haligi ng pintuan ng templo. So, nung kinausap siya ni Elkanah, okay siya ay kumain, tapos nagpunta sila sa church kasi ayaw niya pumunta sa church kasi siya ay niluluko, siya ay kinukot siya. Okay, nung kanyang kaagaw. Okay? Yan. So, pagdating nila sa church, okay, naandun yung pastor. Okay, si Elkanah. Ano po? Okay? Yan. Pagkapunta doon, okay, nag-pray si Hannah. At siya nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa at tumangis ng mainam. So, sa tindi na kanyang nararamdaman, sa tindi na kanyang kabigatan, okay, siya ay nanalangin sa Panginoon ng tapat at seryoso sa harapan ng Panginoon with all her heart and sincerity. Okay, siya ay umiiyak sa Panginoon. Okay? Yan. With all her soul. Okay, ay nag-pray siya. At siya ay nanata. Okay? Yan, nanata ng isang panata. Okay, so he made a vow, a promise sa Panginoon. Okay? Sabi niya, at nagsabi, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod at alalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong ipagkakaloob ang iyong lingkod ng anak na lalaki, ay akin niyang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Okay, sabi niya sa Panginoon, Lord, no, if thou hearest, no, at iyo akong lilungunin at aalalahanin. Ang aking earnest prayer ay bigyan mo po ako ng isang very specific anak na lalaki. At pag binigay mo po sa akin ito, Panginoon, ay akin po siyang i-dedicate sa iyo. Akin po siyang ibabalik sa iyo. Akin po siyang ihahandog sa iyo. Ito po ay aking pangako. At walang pang-ahit na dadaan sa kanyang ulo. No? Kaya kung pansinin nyo yung mga Hudyo, okay, yung sa mga, hindi na karamihan nyo sa mga Israelites, okay, ay mahahaba ang buhok. At kaya kung galas yung picture ginawa picture ni Jesus daw doon sa mga kwadro, mahaba ang buhok ng mga yun. No, sapagkat yun ay Nazarite vow. Okay, walang pang-ahit pang buti na ginagamit sa kanila. Ano po? Okay? Yan. At nangyari habang nanatili na nalangin siya sa harap na Panginoon at nagbasda ni Eli ng kanyang bibig. Okay, so siya ay sa kanyang pananalangin, hindi lumalabas ang sounds, kundi yung kanyang uso. No, para siyang nagmungulngol. Ano po? Okay? Yan. So, sabi ni Eli, okay, tanghali na, ikaw ay, ang aga mo nag-inom, hindi yan makakabuti sa'yo. Sabi niya, hindi ako nag-inom. Okay, ako ay nanalangin sa Panginoon ng tapat at buong puso. Hinggil sa aking kalalagayan. No? At sabi ni Eli, no, yumaon kang payapa, humayo ka, at ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ng Israel ang iyong hiling at hinihingi mo sa kanya. Sabi niya, go. No? And the Lord answered thou thy prayer. No? Sagot ang Panginoon yung panalangin mo. Okay? Yan. At bumalik si Hannah, punta sa kanyang asawa. Okay, so sila ay nagsama ulit. Okay? At ano nangyari? No? Ay dininig ng Panginoon, okay, ang kanyang panalangin. Ano nangyari? Siya ay nagdalang tao. Okay? Yan, so siya ay nagbuntis. No? Then after that, dumating na naman yung panahon na sila ay maghahandog sa Panginoon. No? Ngayon na maghahandog na sa Panginoon, okay, kasama na naman ni Elkanah, okay, yung kanyang first family, okay, na mayroong mga anak. Pagkatapos, okay, si Hannah, na meron ng baby, dapat ay kasama niya. Pero anong sinabi ni Hannah? Sabi niya, hindi ako kasama. Pero may pangako. Sabi niya, Panginoon, kapag ako ay binigyan mo ng anak, ay akin siyang ihahandog sa iyo. Ibabalik sa iyo, ididikit ko sa buong araw ng kanyang buhay. No? So, ano nangyari? Ba't hindi niya ibigay sa Panginoon? No? So, ganito ang nangyari. Okay? Ang sabi niya, sa kanyang asawa, sinabi niya sa kanyang asawa kay Elkanah, okay, gawin mo ang ngunit si Hannah ay hindi umahon o hindi siya sumama. Sapagkat sinabi niya sa kanyang asawa,
hindi ako aahon hanggang sa ang bata ay mahiwalay sa suso at kung magkagayoy aking dadalhin siya upang siya ay pakita sa harap ng Panginoon at tumahan doon magpagayon. Okay? Yan. Hindi siya sumama. Okay, anong gagawin niya? Naalagaan niya yung bata hanggang sa siya ay, sa panahon natin ay mapawat. Okay? Self-sustain daw yung bata. Kumbaga nakakakain na siya ng malambot na kanin. Okay, ng malambot na prutas sa tinapay. No, hindi na siya dependent sa breast milk. No? So more than likely, no, sabi ng doktor, no, breast milk is best for babies up to 2 years. Ano po? Okay? So more than likely, no, nasa ganyang mga age, no, doon dumating na sa ganung edad, sabi ni Elkanah, okay, gawin mo yung mabuti at pangako mo sa Panginoon. Ano? So pagdating ng ganung panahon, okay, umahon si Hana. Okay, at pagpunta niya sa bahay-sambahan, okay, nagdala siya ng mga handog sa Panginoon. Ano? Okay, at kanilang pinatay ang guyang lalaki at dinala ang bata kay Eli. O sa templo, doon sa pastor, sapagkat siya na andun. At sinabi niya, O Panginoon, alang-alang sa buhay ng iyong kaluluwa, Panginoon ko, ako ang babaeng tumayo sa siping mo rito at nanalangin sa Panginoon. Dahil sa batang ito, ako nanalangin, pinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa Kanya. Okay, sabi niya, kaya't aking ipagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay, ay ipagkakaloob ko siya at siya ay sumamba sa Panginoon. So anong ginawa? Ano nangyari sa dedication niya? Si Hana, okay, tinupad niya yung kanya pangako sa Panginoon. In what manner? Binigay niya yung bata sa kailan, sa templo, sa simbahan. At kanya nang iniwan doon. Para ano daw? Para maglingkod sa Panginoon all the days of his life. At yun ay si Prophet Moses. No, binigay sa kanya ng Panginoon at kanyang inihandog sa Panginoon. Pabalik. Ano po? Okay? So ano yung makikita natin dito ng mga prinsipyo? Unang-una, okay? It's not the pastor who will dedicate the baby or the child. O hindi na baby, child na. Ano po? Magulang. Ano po? Kaya ang church natin, Christian Gospel Baptist Fellowship, did not practice child or baby's dedication. It's the parents who will dedicate. Kapag ang pastor ang nag-dedicate, okay, that is not biblical. Kaya nakalagay sa constitution ng church, this church shall not practice child dedication because it is out of context. It's the parents. No? And the pastor, katulad ng ginawa ni Eli, okay, ay kanyang ipapanalangin ang magulang, ang bata, doon sa daan na tatahakin ng bata. But first, it's the parents who will dedicate the kids. Ano ba? It's the kid. Ano yung bata. Okay? At andyan din yung special prayer. Sapagkat meron tayong mga nila as katulad ng traditionally, okay, ang bilang pangalawang magulang. Okay? Ang magsusupport. Okay? Yan. And always remember, okay, na ang support, okay, it is always in monetary aspect. No? Minsan kasi ay pupuntahin yung bata, tuwan-tuwa na pupuntahin yung bata doon sa mga ninong lalo na pagpapasko sapagkat meron pera. Pag nakita palagi ng ninong yung nakita ng pera, wala tayong pambili, wala tayong pag-abot. Okay, kumbaga ay naging tradisyon na. Pero hindi yun yung hindi sa ganoong paraan yung tamang support. O you can support morally, spiritually, psychologically, or in any aspect na makakatulong sa bata. Educationally, okay, sa ganoong paraan. Minsan kasi ay dadadala tayo ng kultura longhit sa panahon natin. Ano po?
Okay na lalong higit pagpapasko, hindi na magkaintindihan yung ninang-ninang. Gilista na ng listahan ng mga inaanak, kung anong bibilihin, baka budget dito. Okay, yung inaanak mo ay mag-birthday, kaya kailangan meron tayong ano dyan. Okay, naku, yung inaanak mo ay malapit na ikasal. So, paano kaya? Magpalaga na tayo ng baboy. So, hindi na sa ganang paraan. Padalawa, no? Okay, the person who will dedicate the child, no? They must know God. No? Sila mismo ay mayroong pagkaunawa at pagkakilala sa Panginoon. That God is the giver of life and blessing of children para sa kanila. Kung titignan natin ang kalalagayan ni Hana, siya ay baog. Ang sabi ng Biblia, malinaw, sapagkat sinarahan ng Panginoon, no, ang kanyang bahay bata. Ibig sabihin, no, kahit anong gawin nila, anong proseso na gawin nila, even in the modern technology, hindi magko-conceive o hindi magbubuntis si Hana unless the Lord permits it. Open it. Okay, yung kanyang womb. Ano po? Sapagkat ang anak, tandaan natin ito, ang anak, yan ay espesyal na regalo ng Diyos sa mag-asawa. Dalawa yan palagi. No? It's either permissive or God's will. Okay, it's either permissive or God's will. Anong ibig sabihin ng God's will? No? Talagang niloob ng Panginoon. Okay, merong nagkakilala, magkaibigan na maging magkasintahan, pares na ng palataya. Okay, sila ay nagpakasal. Okay, so sila pinagkalooban ng Panginoon ng anak. No? Ang isa naman permissive, paano nagkakaroon ng permissive? Okay, nabuntis, o hindi kasal, no? Walang divine union, pero sila ay nagkaanak. Ano po? Okay, o may live-in. Okay, that is permissive. No? Yun ay pinahintulutan ng Panginoon. Magkaiba ang God's will at permissive. No? Some pastors teaches ng sabi nila, okay, God's will at saka permissive will of God. No? Kaya meron bang permissive will? No? Bukal sa loob na napilitan. No. Ang hirap pa rin. Ay, nandiyan na, hayaan na lang natin. No? Okay, pinayagan pero talaga sikip na sikip ang damdami at talaga hindi na makahinga. Ay, nandiyan na ano gagawin natin, ke? Bahala kayo sa buhay nyo. No? Ay, na kami asahan dyan. No, pero pagka halimbawa yung God's will, talaga namang na pinaghanda na lahat, malayo pa, nakaprepare na, masaya ang lahat. Meron namang ang permissive naman, talagang yung iba ay wala kayo dyan, ano magawa namin, sige. Okay, so baga wala yung peace of the heart. Sapagkat in God's perfect will, there's always peace, hope, love, and everything. Okay, long suffering, the fruit of the Spirit is always there. Ano po? Okay, kaya ang mag-dedicate, no, they must first know God. Okay, ang mga magulang ay nakakilala sa Panginoon. Sila ay mananampalataya. No? Okay, at sila ay pagpalain ng Panginoon, they will pray to God that God bless them the knowledge and wisdom how to take care, how to raise their kids. No? Sa aral at sa takot ng Panginoon, pagkakilala sa Panginoon. Always remember this. Ang isang bata na hindi nahubog okay, sa pamamaraang Biblia o walang pagkatakot sa Diyos, pagkaunawa sa Diyos. Okay, yan ay magbubunga yan. Ano po? Okay? Yan. Kung ang bata ay mayroong pagkaunawa sa salita ng Panginoon, lumaki siya sa aral at gabay, tamang tutok, ano, at paalala, no, kung paano gagalangin, irespetuhin ang Diyos, irespetuhin gagalangin ang magulang, at tao sa kanyang kapaligiran. Okay, siya ay lalaking pagpapala sa magulang, sa paaralan, sa kanyang kapaligiran at kanyang mga kaibigan. Ano po? Tandaan natin, ganun po kahalaga yun. Ha? Kaya kung titignan natin si Moses, ganun siya pinalaki. Ngayon, ang kaibahan lang, no? Hindi ko na kung si Alden, iwanan yun sa simbahan habang buhay ng okay, kasi si Moses, iniwan to. No? Okay? So, kaya, yamang ito ay nasa inyong poder. No? Okay? Nandun na inyong responsibility and accountability to raise your son.
accordingly sa salita ng Panginoon at sa mga biblical na prinsipyo ng salita ng Panginoon. Parenting in biblical manner and biblical way is very important. Tandaan natin yung palagi. Ano po? Okay? Yan. So, kaya ngayong hapon, ano po, okay ay, tayo ay mananalangin, ano po, pero first, okay, ay kayong munang dalawang mag-asawa, no, ang tatayo, okay, at hawakan ng inyong anak, at kayo ay mananalangin silently sa harapan ng Panginoon, okay, na inyong ihandog sa Panginoon ang kanyang buhay, ang kanyang hinaharap, no, at hingi kayo sa Panginoon ng wisdom, no, how to raise ng inyong anak, no, sa awa at biyaya ng Panginoon at karunungan niya na ipagkakaloob para sa inyo. And after that, okay, ay ipapanalangin ko kayo, papanalangin ko si Aldrin, at tatayo ang mga ninong, ano po, at ipapanalangin ko. Okay, so yan po yung ating gagawin. Okay, so sige po. Okay, you can say silently. Pero Diyos sa banal, maraming salamat po sa hapon na ito. Na kami po, Panginoon, ay makalapit sa iyo. Ang may panalangin sa itong Ronald, Rhea, para Panginoon sa kanilang anak. Salamat po, Panginoon, sa kapasyahan ng kanilang puso. Katulad, Panginoon, ang ginawa ni Hana mula sa kibuturan ng kanyang puso. At naroon ang kasunduan nila ng mag-asawa kung ano ang makakabuti at kalugod-lugod sa iyong harapan ay yun yung kanilang ginawa. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Ang bata na ito ay kanilang ipanalangin sa iyo. Ihandog sa iyo ang kanyang buhay, ang kanyang hinaharap. Na kung ano, Panginoon, ang iyong nais, kung ano, Panginoon, ang maigi sa kanya, ay yun, Panginoon, ang kanilang pinapanalangin at hinihingi sa iyo. O dakilang Diyos sa banal, ang aming na pong panalangin para sa kanilang mag-asawa. Dakilang Diyos, ikaw na po ang magbukas ng mayamang pagpapala mula sa langit. Ibuhos sa kanila, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, ang anumang mga pangailangan, ang anumang mga bagay na naruroon para, Panginoon, sa pagtataguyod ng kanilang anak, ay ikaw po, Panginoon, na mag-uunay. O dakilang Diyos, sa mga trabaho po na meron sila, ito po ay iyong pagpalain. Masangkapanin mo po sila, Panginoon, ang mga trabaho na iyon para to provide the needs, hindi lang Panginoon para sa kanila. Ito, Panginoon, sa maraming pang aspeto. Pagkilang Diyos sa banal, maging kanilang mga kalusugan, mag-asawa, ito po itong pagpalain. At lalo higit, Panginoon, ang sa relasyon, ang kanilang relasyon. Ito po, Panginoon, ay maging ikaw. Ang sa ganun, Panginoon, ang sa salo na buo,
na sa Kristiyanong pamilya na buo, Panginoon, at lumalakas sa iyong harapan. Tunay na iyong pagpapalain ko laki ng Diyos, humingi ng karunungan para sa kanila kung paano, Panginoon, si Aldrin ay kanilang pagtutulungan palakihin, kanila pang arugain, kanila pang tuturuan na magkaroon ng maganda, maayos, Panginoon, tiwasay, at direksyon ng buhay na naukol at ibibigay na kalugod-lugod sa iyo. Kaya mga Panginoon, ganun ang panalangin na kanilang puso. Nawa ang iyong mga salita ang maging tanglaw para sa kanila. At dalangin namin, Panginoon, ang bata na ito ay mahubog siya sa isang puso at kaisipan na lumalaking bata na mayroong, Panginoon, pagkaunawa sa Diyos, mayroong malalim na respeto sa Diyos, sa kanyang mga magulang. Naroon, Panginoon, ng pagpapahalaga sa bawat bahagi na ginagawa para sa kanya. At naroon, Panginoon, nakababaan ng puso na kung saan handahan niyang unawain, tanggapin at lakaran, Panginoon, ang mga bagay na nilalayin para sa kanyang ikabubuti. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na magawa po namin ang mga bahagi na ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so ngayon naman po, okay, para ko tayo naman, okay, para doon sa mga ninong at ninang, okay, wala ditong iba. No? So, katulad ng nakita natin sa mga bahagi ng banal na kasulatan, ano po, at katulad ng kung paano, okay, ang mga magulang ay nakaunawa sa Panginoon. Ganun din po, dapat ba ang mga ninong at ninang? Ano po? Okay, that the blessings of the knowledge and wisdom, the guidance from the Lord, shall be upon you, no, to guide itong bata na ito. Ano po? Paano tayo magkakaroon ng tunay na pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos? Hindi lamang sapat, okay, nakilala, alaunawaan natin, alam natin na mayroong Diyos sa langit, na lumikha ng langit at lupa. Ang ibig sabihin po noon ay meron kayong personal na relasyon sa Diyos. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Okay? Yan. Meron tayong, hindi ko na kung kakilala niyo si Brother Donoy. Okay, so meron siyang tindahan. Ano po? Okay? So, dahil sa siya ay mayroong tindahan, dahil nagtitinda ng manok at saka ng iba't ibang mga tinda, okay, maraming nakakakilala sa kanya. Okay, sapagkat kilala siya na mayroong tindahan at nagtitinda. Pero, hindi lahat ang nakakakilala sa kanya, okay, ay maaaring pumasok sa kanyang tindahan, kumuha, magluto, pumasok sa kanilang bahay. Hindi. Ano po? Ang maaari lang gumawa ng mga bagay na yon ay yun lamang merong personal na relasyon sa kanya. Okay? Sapagkat kapag yung kakilala ay basta pumasok at naroon na sa loob, no? At walang pahintulot, ano nangyayari? Trespassing ang magkakagulo. That is the same sa isang tao, okay, nakilala naman niya ang Panginoon, pero walang personal na relasyon sa kanya. Ano po? Okay? So, ibig sabihin nun, no, ay meron kayong intimate relationship. Okay, katulad ng halimbawa, okay, ni Prince, ay ito ay yung kanyang, hindi naman anak by blood, pero ito ay tinuring na niya na kanya. So, anytime, kahit ating gabi siya dumating, okay, kahit siya ay mamungkal, kahit siya ay magluto, o kabuo siya ng kahit anong gusto niyang pagkain, pwede niya gawin. Bakit? Kasi kanya ka na. Ano po? Pero pagka hindi, okay, kay maniniba ng saging, pagkatapos makikita ka doon sa loob, ay mag-usapan na yan. Ano po? So, ganun din po sa bahay ng langit. Ang ibig sabihin po ng pagiging isang anak ng Diyos ay meron tayong personal na relasyon sa Kanya. Paano? No? Ang sabi ng banal na kasulatan, no? Kung ipapahayag natin ang ating sarili na tayo ay makasalanan at kilalanin natin si Kristo bilang siyang tagapagligtas, no? Na siya ay namatay sa krus para sa kasalanan natin, naman ang kasalanan kay Adan at kay Eva. No, ang sabi na banal na kasulatan, tayo ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ano po? Okay? Kung siya ay ating tatanggapin bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas. Ano po? Okay? Kahingin ko na po dito no, ang mga ninong at ninang, ano po, siguro ay sama na ang lolo at lola, ano po, at tayo ay mananalangin.
Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na banal, maraming salamat po. Tunay nga po, Panginoon, ang pagkakilala sa iyo ay isang napakasiguradong bagay. Tunay nga po, Panginoon, marami ang nakakakilala sa Diyos. Yung sinabi ng banal na kasulatan, sa mga nakakakilala, ang Diyos mismo hindi nakakakilala sa kanila at sila ay mapagawa ng masama. Ngunit kung ikaw ay tanggapin namin bilang Diyos sa sariling tagapagligtas ng aming buhay, kami ay iyong magiging. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan na ito. Dakilang Diyos sa banal, salamat po sa kanilang malalim na puso, mayamang puso, bukas na puso, Panginoon, upang ang kanilang buhay ay kanilang tunay na ilapat, dalugit, Panginoon, sa buhay ni Aldrin. Salamat, Panginoon, sa kanilang puso na naandun ang pagiging bahagi ng pamilya na ito. At hindi lamang doon tatapos hanggang, Panginoon, sa sunod na henerasyon. O dakilang Diyos, salamat po sa kanilang puso. Itunay na ito ay ipagpalain. Kami po, Panginoon, na humihingi ng makalangit na karunungan para sa kanila. O paano sila, Panginoon, makakatulong sa mag-asawa na ito. Kung paano sila, Panginoon, makakatulong kay Aldrin. Para, Panginoon, sa iba't ibang aspeto. Yamang sila, Panginoon, ay mayroong malaking bahagi nagagampanan sa kanyang buhay bilang pangalawang mga magulang. Ganun din po, Panginoon, sa kanyang lolo at lola. O dakilang Diyos, ang aming panalangin nawa. Sa mga panahon po, Panginoon, na nawa kailanganin ng bata ang anumang uri ng sitwasyon para sa mga tulong. Ito man ay sa emosyonal, pangangailangan pisikal, pang-edukasyon, espiritual, o sa kahit anumang bagay, Panginoon. Nawa, Panginoon, ipaalala mo po ang commitment ng kanilang puso, ang pagtatalaga ng ito para sa batang ito. Nang sa ganun, Panginoon, bukas, payapa, at maligaya sila na gagawin ang kanilang bahagi. Salamat po, Panginoon, sa ganitong uri ng puso. Tunay nga na ito ay kahanga-hanga. O dakilang Diyos na banal, ikaw na po ang magpuno ng bawat kasapatan sa pangangailangan na iyon para sa Panginoon sa bata na ito. Salamat po. Nawa, Panginoon, ikaw po ay patuloy na malugod. Bigyan mo na po sila ng sapat na kalakasan, kalusugan, pagpapala sa anumang labor na kanilang ginagawa. Upang sa ganun, Panginoon, magampanan nila ang kanilang bawat bahagi. Even, Panginoon, sa kanilang mga personal na buhay and their personal families. Kumilos na po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa hapon na ito na kami ay nakagawa ng ganitong espesyal na pagdiriwang. Hindi lamang doon, Panginoon, lalong git, Panginoon, sa birthday na ito ni Angel. Dalangin namin, Panginoon, itong first year na ito. At sa dako paroon ng kanyang maraming pamakaarawan, ang kasaganaan ng pagpapala ay iyong mabuhos. Hindi lamang sa kanya, lalong git sa kanyang mga magulang na siyang nagtataguyod para sa kanya at sa bawat isa na natin. Salamat po, Panginoon, sa Panginoon ng Diyos. Okay, maraming salamat po sa bawat isa. Okay, dyan po. Magtawag siya ating service. Okay, so hindi ko alam kung merong gustong sabihin ng mag-asawa or expression ng kanilang kasalamat. Okay, sa Ninong Nina, okay, sa ano? Speech. Okay. Sige po. Ano daw masasabi nyo? Kaya may mic, kaya may mic. Hindi na. Tayo lang eh. Thank you po sa lahat ng umaten. Baka may makarinig pa, magbabaan na eh. Dedication kay Aldrin. And thank you po sa mga efforts ninyong lahat. Sa akin pong magulang, sa aking magulang, sa aking stepmother, sa aking stepfather, na laging nandyan para gumabay sa aking anak, sa mga kapatid ng mga asawa ko, at sa inyo, Pastor. Maraming salamat sa paglaan ng oras para po sa araw na ito. At sana po ay matapos po na masaya ang okasyon na ito, na lahat po tayo ay naging pagpapala sa bawat isa. Maraming po salamat. Hindi na. Hindi na. Salamat ka kala Tato. Lalo na kay So, Tato. ayun, thank you po. Thank you kay Itay sa pag-asikaso.
At nila, ate, kay kuya, sa pagsama dito. Iyak ko. Basta matapos lang tong ni Aldrin eh. Okay na rin yun sa akin. At thank you rin po kay Pastor sa pag-alalay po. At kay Tio na sa nawan pa nang galing. Thank you po, Tio. Yun lang. Umiyak si Kuya. Umiyak. Kaya umiyak yung mayor. Angkol! Umiyak si Angkol. Yung mayor, pinaiyak nyo, nako. Kala kasi nila sila lang Ayun, uuwi thank eh. you po, thank you.